Lady, Agarang Serbisyo Lady. Handang tumulong sa nangangailangan, may malasakit sa kapwa, may puso sa mga bata at mga senior citizens. Palaging handang umalalay, magbigay ng solusyon at maghatid ng positibong pagbabago. Galing sa pusong paglilingkod, walang kulay at personal na interes. Halina at samahan si Dr. Hilda Ong. Ang Agarang Serbisyo Lady sa kanyang pagbibigay ng agarang tulong, paghahatid ng tamang impormasyon at inspirasyon. Serbisyong galing sa puso. Agarang Serbisyo Lady. Agarang Serbisyo Lady. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga, Ciao Shanghao at Ho Chaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 AM band, ang himpilan ng serbisyo publiko at sa mga patuloy na sumusubaybay sa social media, dito po sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong Agarang Serbisyo Lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalang na maging kabahagi ng iyong umaga o anuman oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid uli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa pagiging bahagi ng ating public service program na Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay May 27, 2025, araw ng Martes, 4 na araw na lamang at papasok ng buwan ng Hunyo at tayo ay nasa kalagitaan ng taon 2025, 4 na araw, June na, nakamali ako ng sabi. Malapit na magbuwan ng Hunyo. Isang napakahalagang paksa ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Isang usapin na may kinalaman sa buhay, kalusugan, at pag-asa. Makakasama natin ang pinuno ng Dialysis PH, isang organisasyon na susulong ng karapatan, suporta, at mas malawak na kamalayan para sa ating mga kababayan dumaranas ng chronic kidney disease at sumasailalim sa dialysis treatment. Pag-usapan natin ang mga hamon, pag-asa at mga inisyatibong ginagawa upang matulungan ang libong-libong Pilipino na nangangailangan ng dialysis mula sa mga pasyente hanggang sa kanilang mga pamilya. At mapala tayo ngayong umaga dahil makakasama natin si Mr. Reynaldo Segarra Abacan Jr. Magandang umaga. Ayan, magandang umaga po, Dr. Hilda Ong. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa akin dito. Isa pong karangalan na maibahagi po namin ang kwento ng aming samahan at pag-usapan po natin ang tungkol sa chronic kidney disease. Ayan po, magandang umaga. Yes, at alam mo Sir Ray, napaka-importante itong panayam ko po sa inyo dahil dumarami talaga, hindi nababawasan, mas dumarami ang nakakaroon ng chronic kidney disease. At meron yung mga baguhan pa lang, nangangapa, hindi nila alam gagawin, lalo na yung mga magulang. Kaya ito ay ibabahagi natin kung saan sila lalapit, saan sila hihingi ang tulong. Kaya ngayon nakakasama natin ang Dialysis PS. Sir Ray, paano po kayo napasok sa advocacyang ito? May personal ba kayong karanasan sa dialysis o sa mga pasyente dumaranas nito? Alam niyo po, ako po ay isang pasyente rin doon mismo. Isa po akong 14 years hemodialysis patient po. Yan po. No, ako po ay college student, nagsimula po akong magkaroon ng chronic kidney disease. Alam niyo po, natayo ko po yung aming samahan kasi po nung una pong nagsimula ako, wala po akong kaalam-alam tungkol sa dialysis, sa chronic kidney disease, sakit sa bato. So, naging paraan ko po itong pagtayo ng samahan namin para magkaroon ng awareness
o tamang kaalaman sa mga, lalo na po sa mga sinasabi niyong bago pa lang sa mga pasyente para bigyang gabay sila tungkol sa sakit na chronic kidney disease po. Yes, at kanina nabanggit mo, college student ka pa lang. So, Opo. para ma-share nung magulang niya ngayon, nakikinig siya ngayon, nung time nung nalaman mo na meron kang chronic kidney disease o end-stage disease na kailangan mo na magpa-dialysis. At unang tanong ko muna, bakit ka nakaroon ng CKD? Naku, doktora, alam niyo po, nung simula po, hindi ko po talaga alam na meron akong CKD. So, nung college po, lumabas na lang yung sintomas. Unang-una po noon, nagkaroon po ako ng hypertension. And po, yung mataas po yung blood pressure. Sumasakit lang po yung ulo ko. Hindi po ako nagpapa-check up noon. Pero nung dumating po yung time na sumama na po yung pakiramdam ko, nagsuka na ako, ganun. Nung na-check up ako, nagulat po ako kasi end stage na po siya. Talagang for hemodialysis treatment na po talaga ako. Kaya biglaan po talaga yung simula ako ng dialysis po. Ano ang naramdaman mo nung sinabi na kinakailangan mo na mag-undergo ng dialysis? Alam niyo po, doktor, sa una, akala ko po, isang treatment lang po yun. Isang parang i-x-ray ka lang, ganun lang po. Nagulat po ako na ito po pala ay panghabang buhay. No? Doon po talaga, na-shock po talaga ako. Alam niyo po naman po, graduating student po ako noon. Siyempre, punong-puno po tayo ng pangarap sa buhay. Marami tayong gustong gawin. Bigla pong nabago yung buhay ko dahil po sa sakit na ito. Pero nung time nung sinabi na kailangan mo na magpa-dialysis, patuloy, pumapasok ka pa rin sa school at kung ba tinapos mo yung pag-aaral mo? Yes po, alam niyo po, nakakapagod po nung kasi papasok po ako sa umaga, pagdating po ng gabi, magti-treatment naman po ako, tapos inaabot po ako ng madaling araw noon. Tapos kinabukasan ng umaga, papasok naman po ako. At sa sa kabutihang palad naman po, natapos ko naman po yung aking kurso. So natapos mo, pero sino tumutulong sa'yo nung time nung mababa pa ang sinasagot ng PhilHealth, yung per session? Yes po, alam niyo po, nung una po akong taon na nag-dialysis, wala pa po akong PhilHealth noon. Bilang isang bata, hindi pa po ako rehistrado noon. Out of pocket po mula po sa aking mga magulang, sa aking mga tita, tinulungan po ko ng aking pamilya, at tsaka po ako nakapag-register sa PhilHealth noon. Tandaan ko po noon, 45 pa lang po ang PhilHealth noong sagot ng PhilHealth na treatment, kaya medyo kakaunti pa lang po. Hindi pa po siya sagot lahat talaga. So naabutan mo yung 45 days na binibigyan ng PhilHealth noon? Yes po, back 2010 po, 45 treatments po ang binibigay po ng PhilHealth para sa hemodialysis treatment po. Sino paano mo ginagawa? 3 times a week ka ba o twice a week? Alam niyo po, nung una po, 3 times po ako kasi yun po ang sabi ng record ng doktor. Pero dumating po yung time na 2 times na lang po kasi alam naman po natin napakamahal po talaga ng dialysis. Talagang tinipid ko po yung 45 para po magpapahaba ko, mapagkasya sa isang taon. Ganun po ang ginawa ko noon. Hindi ka ba, hindi ka ba na-depress? Kumbaga nag-undergo ka ng dialysis? Parang nawala ka na ba ng pag-asa sa buhay? O nasa iniisip mo, ay lalaban ako. Lalaban ako kasi kailangan pa rin ako ng aming pamilya. Alam niyo po, sa totoo lang po, dumaan po talaga ako sa lungkot noon, sa depression. Kasi po, tulad po ng sabi ko, college student po ako noon, punong-puno po ako ng pangarap para po sa sarili, para sa pamilya. Tapos nabago po yung buhay ko dahil po sa sakit na yon. Kaya talagang matindi po ang pinagdaanan ko. At isa na rin po yun sa naging dahilan kung bakit ko po natayo itong aming samahan. So, kailan po paano nagsimula ang Dialysis PH bilang isang organization? Kumbaga, niyaya mo ba yung kung saan ka nag-dialysis, yung mga kasama mo, which is nung time, sabi ko, tawagan dyan ay classmate. Niyayaan nyo muna yung kasama mo sa isang dialysis center? Alam niyo po, nung una po kasi, bilang isa po akong graduate ng IT, no, Information Technology student, mahilig po ako sa pagba-vlog, no? Gumagawa po ako ng vlog sa internet, at doon ko po nasimulan talaga yung advocacy na magbigay ng impormasyon tungkol sa dialysis. At syempre po,
ako po ay member ng Facebook. Doon ko po nakita na pwede pong gumawa ng isang community o yung Facebook group. Sinimulan ko po ito noong April 9, 2016. Nagkaroon po kami ng official Facebook group sa Facebook. At doon po nagsimula yung community. Dumami po kami dahil nakilala ko po yung iba't ibang pasyente mula po sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Yung mga una ko po nakasama mga taga Cebu pa, mga taga ibang provinces. So yung mga kasama ko po kasi sa dialysis center, lagi po silang tulog, no? Hindi ko po sila nakakausap. Tsaka matatanda na po karamihan. So naghanap po ako ng mga makakausap ko. Doon ko po nakita sa Facebook po. So, anong layunin mo na ginawa mo itong dialysis PH? Ang pangunahing layunin po ng aming samahan talaga ay magbigay po ng tamang impormasyon po tungkol po sa sakit na ito para po matulungan ng mga kagaya namin, mga pasyente, mabigyan ng tamang kaalaman, maiwasan yung mga tinatawag nating mga fake news o mga maling gawain na magpapalala pa sa sakit namin. Kasi nung panahon po na nagsimula ako, mahirap po talagang makakuha ng mga tamang impormasyon tungkol sa sakit. Marami po kaming hindi alam na katulad po ng mga medical assistants, no? May mga ganun po pala para makatulong sa amin para po mas mapagaang pa yung buhay namin sa kabila po ng pagkakaroon ng magastos na dialysis po. So, let's say kung alam mo, saan ka makakalapit for medical assistance o higit ng guaranteed letter, kumbaga hindi ka tinatago sa sarili mo na kasi baka pag may nakaalam, baka pagsusunod na buwan, hindi na ako makakahingi. So ito talaga itong dialysis PH, talagang tinuturuan mo bawat miyembro. Kahit na hindi miyembro. Opo. Alam niyo po, ang grupo po namin ay binubuo po ng mga pasyente, mga kapamilya, may mga nurse din po at mga iba-iba po pong mga advocates na tinatawag namin na gustong matuto tungkol sa CKD. Dito po namin sinishare lahat ng impormasyon patungkol sa mga medical assistance, tamang kaalaman, yung mga gamot kung saan nakakabili or sa nakakakuha ng mga gamot para matustusan yung mga pangangailangan namin sa dialysis. Malaking bagay po kasi dito po, katulad nyan, may mga bagong pasyente po, hindi alam kung saan magpapalagay ng mga catheter. Tinuturuan po namin kung paano sila makapagpalagay ng libreng fistula, which is malaking bagay po kasi magastos din po kasi yun. Mahal din po kasi pag nagpagawa pa kayo sa private. Kung may nakikinig sa atin, tapos baguhan pa lang, ngayon, siyempre napasok sila sa isang ospital. So doon sa ospital sila, napapadialysis. Pero yung sa ospital, mabigat na kahit na sabihin natin na ang PhilHealth ay nagbigay ng 6,350 per session, ay malaki pa rin ang cash out. Siyempre, kasi ito bata pa, less than 30 years old. So, kapag ganyan, paano nila malalaman o pwede ba sila magtanong sa dialysis PH kung saan sila, katulad ito, nasa St. Luke's BGC siya nagta-dialysis kasi doon sa area siya, malapit ang bahay, ang condo tinitira nila ay malapit doon. Ngayon, ang tanong kasi sa akin, ano ang meron dialysis center outside the hospital na may refer natin o may turo natin para at least mapagaan kasi sobrang mahal kasi ang gastusin sa ospital. Opo, alam niyo po, unang-una ko po mapapayo sa kanya ay sumali po sa aming samahan. Hanapin niyo lang po sa Facebook, Dialysis PH. Kami po ngayon ay may 81,000 members po. At mag-join lang po sila, libre po ito, wala pong bayad. At doon po pwede po silang magtanong sa loob, mag-post or maaari rin po silang magbasa. So alam niyo po ngayon po mapalad po tayo dahil ang PhilHealth po ang bagong benepisyo ng PhilHealth nagsimula po last year, guarantee na po yung 156 treatment o 3 times a week na para sa buong taon para tustusan yung buong pangangailangan ng dialysis. Kasama po yung laboratories at injection. Kailangan nyo lang po humanap ng mga dialysis center na accredited po ng PhilHealth para po inyong ma-avail yung mga serbisyong ito. Sa BGC po, no, alam ko hospital-based siya, kaya po siguro
Kasi alam po natin pag ang private hospital, may additional charges po yan. Kung ang patient po ay stable na po o wala na po masyadong komplikasyon o hindi na po kailangan ma-hospital na kunyari stable na po, maganda na po yung pakiramdam niya at kaya niya nang lumipat sa sa stand-alone center. May mga stand-alone center po tayong available, malapit din po diyan. Meron pong listahan sa PhilHealth website ng mga accredited centers na pwede po nilang tingnan, pwede nilang tawagan para po doon na sila mag-treatment at ma-avail nila yung mas magandang benepisyo ng PhilHealth. Libre pa po at wala na po halos babayaran. So far, Sir Ray, itong 6,350 na kumbaga itong binigay ng PhilHealth para sa sa inyong mga pasyente nag-undergo ng dialysis. So far, ito 6,350, tama na yun o hihingi pa kayo ng karagdagan? Ito pong 6,350, karamihan po ng centers is okay na po talaga. No? Wala na po talaga silang copay. Karaniwan may mga babayaran lang po pag may mga dagdag na injection, pag may mga ganun na po. Pero yung pangunahing pangangailangan po ng mga dialysis patient, sagot na po ng PhilHealth kasama po yung laboratories, dialyzers. So, sabi naman po ng PhilHealth sa amin, patuloy po nilang pag-aaralan pa at i-improve pa ito. Yun po ang maganda sa PhilHealth po kasi ngayon po talagang nakikipag-cooperate po sila sa mga pasyente, ini-interview nila, inaalam nila kung ano yung mga kailangan, no? Napaka-open po nila ngayon pa, nakikinig sila sa amin po. At nakikinig nanonood sa atin ngayon si Sir Delio Aceron, RBT. Siyempre po. Alam niyo po, yan po si Sir Delio. Magandang umaga, Sir Delio. Alam niyo po, yung si Kuya Delio po, isa po sa pinakamasugid na member po ng Dialysis PH. Pag may katanungan po sa PhilHealth, lahat po lagi niyang sinasagot. At siya rin po ang tumulong sa amin na ilabi po sa PhilHealth na madagdagan yung treatment. Noon pa man po kasama na po namin si Sir Delio, 2016 pa po. Ganun na po kami katagal magkakasama po. Oo, alam mo, si Sir Delio, nakilala ko yan nung time nun sa Action Center. Kaya talaga sabi ko, yes, po, action man po. Action Man. At nakita ko sa Facebook mo, Sir Ray, nandiyan ka rin last year sa awarding. Ay, opo, alam nyo po ako po yung mapalad at ang aming samahan at iba pong kasama kong admin nabigyan po ng parangal ng PhilHealth bilang kanilang mga partners po sa pagpo-promote ng kalusugan, magandang kalusugan para po sa bayan natin. Saan mga lugar kayo aktibo dito sa Metro Manila o sa mga chapter sa mga probinsya? Paano kayo nagmi-meet ba kayo once a year? Opo. Ay, alam niyo po, ako po ay isang Bulakenyo po ako. Ako po ay taga-Mawayan, Bulacan. Pero kami po ay very active. Nagkikita-kita po kami every year or pag may mga events po. Lalo na po next month, meron po tayong National Kidney Month. Yan, celebration po. Sa NKTI po kami, magkakaroon kami ng mga events, seminars na atidan po ng mga co-patient namin at kanilang mga pamilya. Yan. Tapos sa iyong pananaw, ano ang pinakamabigat na suliraning kinakaharap ng mga dialysis patients sa Pilipinas? Alam niyo po ngayon, ang pinakamahirap po talaga yung pagsisimula po talaga. Kasi tulad po ngayon sa advokasya namin, nais po namin ipalawakin yung kaalaman, hindi lang po sa mga magiging pasyente, kundi po para sa ating mga kababayan para maiwasan po itong sakit. Kasi alam niyo naman po itong sakit na to, kailangan po magpa-check up kayo ng maaga or lagi-lagi para po maiwasan yung sakit. Kaya nagpapasalamat din po kami siyempre sa PhilHealth na naman po dahil po sa kanilang konsulta package na naging flagship po namin para sa prevention na kinakampaign po namin na i-avail po ng mga kababayan natin para maiwasan nila yung mga pagkaroon ng malubhang karamdaman. Hindi lang po CKD, kundi po iba't iba pong sakit ang maiiwasan nyo kung kayo po ay makaka-avail na konsulta package dahil meron po itong mga laboratories, procedures, check-up, tsaka may mga libreng gamot na din po. At meron ko itatanong sa iyo. Totoo po ba na habang kayo ay, sabihin natin, bukas magpapadialysis ka. So today,
pwede kayo uminom ng uminom kasi alam ko, mga dialysis patient, mas hinahanap nila ang soft drinks. Okay Ay, naman, naku. sabi nila, ay, nilinisin niya kapag kami ay nag-dialysis, okay lang kami uminom, okay lang kami kumain ng anong gusto namin. Tama po Nako, ba yun? Nalilinis ba? nako, alam niyo po, doktora, isang magandang pagkakataon po to para bigyang linaw po natin yan. Alam niyo po kasi kaming mga dialysis patient, sira na po yung aming mga bato. So, karaniwan po, pag nagtitake po kami ng ganyan, soft drinks, mga pagkaing matataas, yung mga electrolytes katulad ng phosphorus, sodium, potassium, napakadelikado po sa amin yan. Naiipon po yan sa katawan. Bagamat po, masasabi po natin marami po sa amin talaga mahilig sa ganito. Kasi karamihan po ng mga nagkaroon ng chronic kidney disease, ano po, lifestyle disease po dahil po sa maling pagkain, no? Kaya akin pong inaabisuhan, which is pinapaalam din po namin sa aming samahan na maging masunurin po lalo sa pagkain. Dahil po may mga komplikasyon pa po na maaring masira sa amin. Katulad ko po, ako po mayroon po akong komplikasyon na sa puso dahil po sa katagalan na rin sa dialysis. Kung kayo po ay isang dialysis patient at patuloy po kayong kakain ng mga ganong pagkain, magkakaroon po ng iba't iba pa pong komplikasyon katulad po ng problema sa parathyroid, sa liver. Sabi po kasi nung iba, di ba, ay, sige, kainin ko na to kasi sira na naman yung kidney ko. Nako, hindi po kasi pag kinain nyo pa rin po yun, marami pa pong organs na iba pong masisira. Kaya hanggat maaari po, makinig po tayo sa ating mga doktor, sundin po natin ang ating mga nutritionist. Dahil importante po na yung kung ano po yung kinakain natin, yun po yung mararamdaman natin. Yun lang po ang paalala ko po sa mga kapwa-pasyente ko pong mga nagda-dialysis din. So kaya tinanong ko sa iyo 'yan para Opo. sa mga baguhan, mga bago pa lang nag-dialysis. Siyempre may nagsasabi sa kanya, okay lang uminom kasi pag nag-dialysis ka, mawawash out din 'yan. Opo. So mali 'yan. Mali ang akala. Yes, doktora. Doktora, paliwanag ko lang, no? Kasi sa hemodialysis po, no, ito po ay isang matatawag nating artificial treatment, no? Hindi po to pinapalitan yung buong kakayahan ng kidneys natin, no? Kumbaga, ang kidneys natin, di ba, 24/7 gumagana po, walang hinto. Ang dialysis po, 3 times a week lang, 4 na oras. So, kulang na kulang po yung oras na ginagawa ng dialysis para linisin yung katawan natin. Tsaka yung linis po ng dialysis, nasa 30% lang po yun ng toxins. Hindi po yun 100%. Kaya po tayo nagtitake pa ng mga gamot katulad ng phosphate binder para hindi tumaas yung phosphorus kahit na nagda-dialysis. Kasi po hindi po nalilinis ng dialysis lahat ng toxins sa katawan. So kailangan pa rin po natin maghinay-hinay, kontrolin lalo po yung pagkain dahil pag mas pasaway po kayo sa pagkain, mas marami po ang komplikasyon. Mapapansin niyo po, di ba, may mga patient po tayo, iba yung kulay, maliit, parang deform yung mga buto. Yun po yung mga komplikasyon na maaaring maranasan mga pasyente dahil sa maling pagkain. Ganun po. At napapansin ko dito sa may kamay ninyo, 'di ba, maraming bukol-bukol. Yes Ano po, cause yan po yung sa kakatusok? yes po, no. Ito po yung opo, meron po ako ngayon. Ito po yung tinatawag na arterial venous fistula. Dito po kami tutusukan. Ito po yung pinaka-access namin. Inoperahan po siya, pinagdikit-dikit yung ugat para po malakas yung daloy ng dugo. Pag kinonect po sa machine, isa pong needle para palabas, papasok sa machine, dadaan sa machine, at isa pong needle papasok naman para maibalik po yung dugo. Ganun po siya. Tapos pag after ng dialysis, ano nararamdaman ninyo? Kayo nanghihina o mas malakas kayo? Alam nyo po, iba-iba po ang nararanasan ng mga pasyente, no? Depende po sa ating pangangatawan. Pero karaniwan po sa mga pasyente, lumalakas po at maganda yung pakiramdam. Dahil po yung mga toxins sa katawan po natin, yung excess na tubig, kasi pag, di ba, karamihan po sa mga dialysis patient, di na po nakakaihi. Pag talagang yung kidney niya, siraan talaga, wala nang function. So, naipunan po kami ng water sa katawan. Tapos, dahil po doon nagmamanas kami, nagkakaroon ng congestion sa lungs. So inaalis po yun ng dialysis treatment. Pag naalis po yun, gagaan po yung pakiramdam namin. Yun po ang way para gumanda yung pakiramdam namin. Yun every session ba, kinakailangan ninyo na ma-inject ng epoetin?
Yung tinatawag po nating erythropoietin injection ay binabase po yan sa blood test na hemoglobin. May mga ibang pasyente po na bumabagsak po yung hemoglobin dahil rin po sa sira na yung kidney. Meron naman pong mga pasyente na kahit sira na yung kidney, nagpo-produce pa rin ng erythropoietin kaya hindi nangangailangan. So, kailangan po nating mag-monitor ng laboratory na CBC and platelet para po malaman kung ilan po yung ituturok na injection sa atin. Sa ngayon, siguro kung dati pwede kong sabihin na may mga pasyente namamatay hindi dahil sa sakit, kundi sa kakulangan sa pondo. Ano ang tugon ng dialysis PS sa mga kasamahan ninyo na kumbaga nahihirapan na, let's say nakasalang siya ng Tuesday, problemado siya ng Thursday, tapos wala na siya makuha na assistance. So, paano ang tulong ng dialysis PH? Alam niyo po, sa ngayon po, wala po kaming kakayahan na makapagbigay po ng financial. Ang nabibigay po namin, mga impormasyon kung saan po nyo po makukuha mga assistance. Alam niyo po, nakakalungkot po dati kasi naranasan ko po yun, yung ganong panahon nung nagsimula ako na wala kang pera para pang dialysis dahil may copay pa po nun. Tapos marami pa pong binabayaran, yung dialyzer, yung injection, kailangan yung bayaran. So mapalad po ngayon kasi tulad po ng sabi ko, dahil po sa PhilHealth, nasagot na po yung mga gastusin na yun. Yung copay po, karamihan po, wala na pong binabayaran talaga. So, ang talagang pinoproblema na lang po ng mga pasyente ngayon, yung pamasahe, pangkain, tsaka yung maintenance medicine po, yung mga tableta po. Yun po. Yun po ang hinihingi namin ngayon sa mga government agencies gamit po yung guarantee letter. So, patuloy pa rin kayo humihingi ng medical assistance ng guaranteed letter para sa ibang naman, para sa maintenance naman, para hindi na sa hemodialysis. Opo, dun po, no? Makikita nyo po kami lagi sa Congress, sa Senate, o sa iba't ibang offices ng party list, humihingi po ng guarantee letter. Yun po ang aming mga karaniwang ginagawa. Pag wala kami sa dialysis, yung araw na wala kaming dialysis, nag-aasikaso po kami ng medical assistance para po matustusan naman po yung mga medicines namin at yung syempre yung pamasahe, yan, may mga financial assistance din po kami nahingi tulad po sa DSWD, sa aming mga LGU, yan, malaking bagay po. During the COVID time, yung taon na yun from 90, di ba, dahil doon sa COVID, ginawa 144. Opo. Parang nagulat kayo na itinaas ng PhilHealth to 144? Nako, alam nyo po, doktora, nung panahon po nung bago po, yung magsimula yung pandemic, di ba, 90 treatments po. Kinabahan po kami noon kasi alam naman po, nawalan po ng mga trabaho, kahit kami po, pati po yung mga mahal namin sa buhay, kaya namblema kami kung saan kami kukuha ng pangtustos. At napakapalad po namin dahil po sa nagkaroon ng emergency, ng funds para sa PhilHealth, para po magawing 144, which is malaking bagay po na nagtawid sa amin nung panahon na yun dahil naging masalimuot po yung panahon na yun dahil marami po sa mga pasyente namin talaga naghirap, nawala po dahil sa sakit na COVID, dahil very prone kami noon dahil considered po kami na immunocompromised patient at mapalad po kami, nakatawid po kami ngayon at binigyan pa ng PhilHealth ng mas magandang benepisyo. Yun po. Oo, kasi that time, nandun ako sa Radio Veritas. And then pagpasok ng July, August, nandyan na yung mga kasama mo sa nagpapadialysis, humingi ng financial assistance sa Good Samaritan Program. Kaya nakikita ko, July na, August na, lalo na September. So nung naging 144, mas mas hindi na masyado, mas wala na pumupunta. O kasi that time, ang station syempre, di ba, umiiwas din, kaya wala muna yung pumapasok sa studio. Kaya maganda ang nagawa ng PhilHealth na itinaas from 90 to 144. Yes po, sobra po kasi alam nyo po, wala po talaga kaming pagkukunan nun. Kaya yung inisyatibo po ng PhilHealth na itaas nun, malaking bagay po talaga sa amin. No? Ay, kayo po pala galing sa Radio Veritas po nun. No? Alam nyo po, malaki po ang natulong nun kasi pag may mga pasyente po kami nangangailangan ng dugo, dyan po namin nakukuha po
sa Radyo Veritas po. Maraming salamat po. Yes, at meron akong naalala na ang pupunta sa station ay nanay niya, pero anak niya ay less than 30. Tapos tapos nagtitinda ng balot ang kanyang nanay niya. So, nung time na yon, sinupresa namin yung si nanay. Sabi ko, nanay, ilan ba balot sa isang basket? Tapos sabi ko sa kanya, hindi ko matanda kung sinabi niya, 100 sa isang basket. Ang ginawa ko sa kanya, sabi ko, Nay, sa pagbalik mo, magdala ka ng 300 na balot. Ay, yung balot na pinamimigay ko sa radio station, pinamimigay ko sa labas para tulong ko kay nanay. Ay, naku, malaking bagay po yan. Alam niyo po, kami po mga dialysis patient, yung mga kapamilya po namin, katulad lang po ng mga karaniwang tao, kailangan magtrabaho, kailangan magnegosyo para po tustusan yung gamot. Kaya yung mga ganyang inisyatibo niyo po ay napakalaking bagay po para sa amin. Maraming salamat po. At higit ata na ang isa pang nagawa ko, pinaka-surpresa ko talaga kay nanay. Kasi that I think November yun eh. November. Okay. So inisip ko na in the following year. Less than 30 years old. So hindi na siya pwede maging dependent sa nanay niya kung PhilHealth member ang nanay niya. Opo. So May ginawa sarili na ko, po siya. nag-advance payment ako ng 1 year. So, hawak ko yung resibo, binigay ko nasa radyo kami. Nung time ko, nanay, meron ako ibibigay sa'yo aside from sa balot. Sa balot na kinuha ako sa'yo. Inabot ko yung resibo sa kanya. Alam mo, umiyak si nanay kasi di na niya problemahin yung babayaran niya for the following year kasi 1 year na binayaran ko na. At kasi meron din tayo mga kaibigan na nanonood sa programa. Sabi sa doktora, anong kailangan mong tulong? Sabi ko, gusto ko tulungan natin to kasi ang nanay niya nagtitinda ng balot at ang anak niya less than 30 pa. Nakakaawa. Kasi parang parehas din sa'yo, dahil sa alta presyon, hindi nila alam na kaya bigla nasira. Hindi siya dahil sa lifestyle. Yun, di ba? Kaya pagka sinabi niya na dahil sa hindi nila alam na may high blood, siguro tumaas, kaya ganun, nasira. So, dito sa inyo, sa mga dialysis, more on ako nakatutok sa istorya ninyo at gusto ko rin na bigyan natin ng awareness sa mga kabataan ngayon na yung lifestyle kailangan baguhin nila. At lalo na ngayon, may konsulta ang PhilHealth, magpa-registered sila, magpa-konsulta, katulad sa iyo, hindi mo alam na may high blood ka. Yes, so, nagpa-konsulta, matitrace na kagad, ay, meron ka palang high blood. So, kagad mabibigay ng maintenance sa kanya. Opo. Yun po, doktora. Alam niyo po, nakaraan, doktora, galing kami ng UST sa mga advertising student kung saan pinakilala namin sa kanila kung ano po ba yung chronic kidney disease at binigyan namin sila ng gabay na habang bata pa, ayusin na yung lifestyle. Alam niyo naman po yung mga estudyante natin, dyan yung panahon na puno ng stress, puyat, party, mga ganyan po. Katulad ko po, college student po ako nagkasakit. So, naggaling po kami UST, binigyan namin sila ng mga awareness na talk and seminar para po maiwasan at mapangalagaan yung sakit nila. So, malaking bagay po yung mga ganun, no? Kasi ito pong sakit na chronic kidney disease, matagal pong panahon yan na nade-develop. Ang pinakamabisang paraan po, tulad po ng sabi nyo, yung early detection po, yung magpa-check up through blood test, urine test, at madedetect agad na meron kayong sakit sa bato, pwedeng agapan, pabagalin. At tulong ng mga maintenance medicine, hindi ka mauwi sa end stage, di mo na kailangan mag-dialysis. So, yun po ang amin talagang pinupush talaga. Yun po. So, meron din kayong mga miyembro na, kumbaga, na-delay. Kumbaga, nalaman kaagad na mahina na ang kanyang kidney. O mga lumalapit sa inyo ay talagang dialysis patient na. Mayroon po kaming mga members na early stage CKD, nalaman nila na meron silang
na meron silang CKD na stage 1, stage 2. So dahil po natutunan na nila, napapabagal nila, naalagaan nila, namomonitor nila, which is natutunan po nila sa group, yun po, hindi po sila nauwi sa dialysis. Ngayon po, kailangan nilang mag-check up, mag laboratories para ma-monitor po yung sarili, hindi mauwi sa dialysis. So yun naman po, may mga patient kaming Dito ganun. sa dialysis PH, lahat ng miyembro ay puro nag-hemodialysis o meron din yung peritoneal dialysis? Nako, yung patient po namin, meron pong hemodialysis, may peritoneal dialysis, meron po rin pong mga kidney transplant patient. Yan po. So 3 klase. Yes po, meron din po yung mga bata. Meron din po tayong mga bata pa. Yung mga nephrotic syndrome po ang tawag doon, yung mga pagkapanganak meron na pong damage yung kidney. May mga ganun din po kami mga membro. Wow, meron din gano'n kabata. Yes, opo, no. Nakakalungkot po yung ganun kasi sila po yung time na pag mabilis mag-progress yung sakit, na uuwi din po sa mga dialysis. Kaya nakakaawa po. Kaya kailangan rin po nating tulungan, bigyan ng awareness yung mga magulang nila kung paano po maalagaan sila at hindi mauwi sa dialysis kahit po mayroon silang nephrotic syndrome. Sa ngayon, based sa inyong grupo, ito mga sabi natin for the last 5 years, karamihan sa mga nagiging bagong miyembro ninyo, mga anong age group karamihan, more on senior citizen na sila o pabata ng pabata na nakakaroon ng CKD? Alam niyo, doktora, kasi sa Facebook namin meron po kaming insights na tinatawag, no, na monitor po nun yung age group na sumasali po sa grupo. Karamihan po talaga sa amin nasa 20 to 40 years old po yung mga CKD patient. Meron pa pong mas mataas pa nga po yung mas bata kaysa po doon sa mga matatanda talaga, yung mga, alam niyo po, itong CKD dati sakit ng matatanda to pero ngayon po, Yes. 20 years old, 15 years old o mas mababa pa, nagkakaroon na po dahil po sa unhealthy lifestyle. Ano sa tingin mo, Sir Ray, ang nagiging dahilan? Kumbaga, tinatanong ninyo, bakit ang aga-aga nakaroon sila ng CKD? Karamihan po ba ay dahil sa lifestyle o dahil talaga sa mostly yung mga nagkaroon ng hypertension o meron silang lahing diabetes na hindi nila alam na nakadamage sa kanilang kidney? Alam nyo, doktora, iba-ibang risk factor po ang dahilan ng mga CKD. Pero yung top 2 po natin, yung hypertension, una po yung diabetes, yan po talaga yung top 1. No? Bata pa lang, nagkakaroon ng diabetes. Alam nyo po, ngayon po sa atin, meron po tayong 4.7 million na Pilipino man na may diabetes po. No? Karamihan pa po doon, di nila alam na mayroon silang diabetes. So, tapos, pangalawa po, yung hypertension. Ang hypertension po natin, sabi po, no, meron po tayong 14.7 million na ages 30 to 79 na mataas masyado yung BP. Kaya dahil sa mga komplikasyon na yun, nauuwi sa dialysis. Meron din man po tayong mga namamana, tulad po naman sa pamilya po nila, meron pong lahi na may diabetes talaga at merong hypertension o meron din pong kapamilya na nagda-dialysis. At ngayon po, karamihan po, meron naman po tayo na nag-abuso dahil sa mga gamot. Yung gamot po na pain reliever, pag inom po nun, nakakasira ng kidney. Meron din po dahil sa mga energy drink. So, dun po natin ma-consider na yung mga lifestyle diseases na kulang sa ehersisyo, abuso sa may mga bisyo, tulad ng pag-smoking, tsaka yung alak. So, yun po Yun po yung mga nagiging dahilan po ng pagkakaroon ng CKD. At yung mga mahihilig sa mga instant na naluluto. Na kumbaga ayaw nila magluto. Ayun, pero magbubukas lang sila isang pakete, luto. Kayo, ganun, kumbaga inaaraw-araw. Yes, opo, no. Ako po, no, aaminin ko po, no, bilang isang advocate din, gusto ko ipaalam sa mga kababayan natin. Ako po ay nagkaroon ng CKD. Sabi po sa akin, nung bata pa po, meron na talagang damage yung kidney. Pero hindi ko po alam kasi hindi po ako nag-check up. So, nung kandang college po ako,
napakahilig ko po sa soft drinks, tsaka sa chichirya, tsaka sa mga instant. At ito po, yun po yung naging dahilan kung bakit ako nagkasakit, no? Gusto ko pong ipaalam yan kasi gusto ko pong ipaalam sa mga kababayan natin na kahit anong edad po, 20 years old po ako noon, no? Pwede pong magkaroon ng ganitong sakit. Yun po. So mali ang so mali ang kasabihan. Kasi ang sabi nila, habang bata ka pa, mag-enjoy kung anong gusto mong kainin, anong gusto mong inumin, anong mga chichirya, bata pa kayo, okay pa yan. Pero pagka once you reach 40, 50, o 60, saka dieta. Babawian ka na. Alam nyo po, hindi naman po mali yung kasabihan na magsaya tayo sa habang bata pa po tayo. Pero kailangan po natin tandaan na bigyang oras pa rin po natin at kahalagahan ng ating kalusugan. Dahil yan po ang ating puhunan, no? Sa lahat ng bagay, yan po ang pinaka-importante, ang ating kalusugan. Kaya wag po nating pababayaan. Iba naman po yung magsaya tayo na sobra na inaabuso na yung katawan. No? Yun po ang aking mapapayo sa ating mga kababayan. Oo, meron akong kakilala. Alam mo, sa bahay nila, ang daming case ng soft drinks. Parang tubig sa kanila ang soft drinks eh. Sabi ko, dito maganda. Naku, sobra po, no? Kasi talagang yung mga pagkain po talaga ngayon na katulad ng mga instant, mga processed food, sobrang delikado po. Alam niyo po, meron po kaming advocacy ngayon na nire-raise yung tinatawag naming front of pack label. Kung saan po yung mga processed food, yung mga produktong nasa pakete, ilalagyan po ng parang tatak na high in sodium, high in sugar, high in fats, para po makita agad ng mga mamimili kung ano yung mga pagkain na matataas o delikado sa katawan natin. No? Isa po yung inisyatibo namin na yan para po maipaalam sa mga kababayan natin na wag sobrahan yung pagkain ng mga maalat dahil maaari kayo magkasakit o magkaroon ng malubhang karamdaman, para bumaba na po yung mga nagdadialysis. Kasi hanggang ngayon patuloy po yung pagdami. Doon po kami nag-aalala. Baka dumating yung panahon, maraming nagdadialysis, maubos ang pondo ng PhilHealth or mahirapan ng gobyerno matustusan yung mga benepisyo. Kaya yun po ang isang ginagawa ng grupo namin. Yung awareness and prevention po para po sa CKD. Yan po. Sir, curious lang ako. Bakit sa mga nagdadialysis, hinahanap yung Coca-Cola? Alam nyo po kasi, no? Kasi, di ba, yung karamihan po sa amin dahil sa lifestyle disease. So pag uminom po kayo ng Coca-Cola, sugar, tataas po yung sugar nyo sa katawan. Pag nagdialysis, tatanggalin. So parang ang nangyayari po, hinahanap-hanap ng katawan. Tsaka nasasanay po yung mga pasyente na yung lasa po talaga, no? Yung sugar po kasi, alam niyo po, para siyang nakaka-addict. Kumbaga, parang gano'n sa katawan, no? Kaya talagang hinahanap-hanap po talaga. Ako po, ilang taon ko na pong hininto yung pag-inom ng soft drinks, no? Kasi talagang mahirap po sa umpisa, talagang malaking adjustment po. Pero kailangan po kasi dahil matagal na ako sa dialysis, may sakit sa puso, nagkakaroon na ako ng mga problema sa buto, yun po. Mas pinili ko pong ihinto na para mas humaba pa po yung buhay ko. Yun po. Sa mga nagnanais na nanghihingi ng tulong, paano sila makipag-ugnayan sa inyo? Yun lang po, alam nyo po, very open po kami sa Facebook. Sumali lang po kayo, hanapin nyo po Dialysis PH. Yan po yung aming Facebook group at Dialysis PH Support Group Incorporated, aming Facebook page. Join lang po kayo at i-like nyo. Libre po yan. At nandun po, makikita nyo po yung mga impormasyon. Ang nakakatuwa po, Doktora, no, kasi nagkukwentuhan kami doon ng experience namin, nag-share kami ng mga idea. Nagtutulungan po yung mga pasyente para gabayan ng bawat isa. Pero lagi po namin sinasabi doon at may mga paalala kami na lagi pong ikonsulta sa doktor. Pag may mga gagawin po kayong iti-take na bagong gamot, bagong treatment, laging magkonsulta muna, huwag mag-self-medicate. Ayan po. At nanonood din sa atin si Marlene Ibanez. Hi po, Doc Hilda and Sir Ray. Yan, Sir Ray, po, naman ang iyong ano ang masasabi po ninyo sa ngayon
sa ginagawa ng PhilHealth, mas pinapalawak, mas pinaparami pang benepisyo. Ano nakikita ninyo ngayon sa PhilHealth? Nararamdaman na ba ninyo ang mga benepisyo ng mga serbisyo para sa atin sa ating mamamayan? Alam niyo po, sa amin po, sa komunidad po ng chronic kidney disease, isa po kami sa patunay na ang mga serbisyo po ng PhilHealth ay talagang gumaganda at nagiging epektibo, no? Kailangan lang po talaga nating alamin at kailangan lang po makiisa ng mga private companies or mga ospital para po mas mapaganda pa yung benepisyo. Kami po sa Dialysis PH, patuloy po kami nakikipagtulungan sa PhilHealth dahil yung ginagawa po nila para po sa amin eh. Kaya katulad po ng konsulta, isa po kami sa mga advocate na talagang pinapaalam namin sa mga kababayan natin kung gaano ito kahalaga para po matulungan na mas mapaganda pa yung sistema pangkalusugan natin, mabawasan ng mga may sakit, mabigyan nila ng kahalagahan yung kalusugan nila. Kaya sobra po ang pasasalamat namin sa PhilHealth. Lalo na po yan, kila Sir Delio, yan, sa President po ng PhilHealth, sa CEO na talaga pong nakikinig sa mga panawagan ngayon. Malaking bagay po yun kasi yung mga ginagawa po nilang mga benefits ngayon, yung mga tunay ng pangangailangan ng mga pasyente, yung mga galing sa mga sa mga inquiry namin, sa mga comment namin, talagang nabibigyan po ng pansin. So maraming salamat po sa PhilHealth. Lalo na nabanggit mo si PhilHealth President and CEO na si Doc Edwin Mercado. Yes, talagang siya, umiikot siya, inaalam niya kung ano pa ba pwede pa maibigay na serbisyo ng PhilHealth. Yes po, no, last May lang po, no, nung first week ng May na umattend po siya sa isang gathering ng mga patient support group, iba't ibang patient support group po sa Philippine Alliance of Patient Organizations. Binubuo po yun ng mga 50 plus patient groups, iba-iba po. Umattend po siya ron at nakinig siya sa mga panawagan ng mga pasyente para po mas ma-improve pa yung mga benepisyo, mga case rate, mga ZAY package ng PhilHealth. Yun po. Maraming salamat, Sir Ray, sa oras na ibinigay mo dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko at sa mga nakikinig, kung meron kayo mga kaibigan o kamag-anak na hindi nila alam kung paano gagawin, search lang ninyo sa Facebook ang Dialysis PH at nandyan lang sila na mag-aalala sa inyo, mag-guide sa inyo. Ayan, may t-shirt daw siya, Dialysis PH. Ito po ang aming logo, no? Maraming salamat po, no? Ayan po, maraming salamat po sa oras na ibinigay mo at sa ating mga nanonood nakikinig ka, itong PhilHealth Consulta, dito malalaman, madidetect kung ikaw ay may sakit o wala. Huwag niyo iisipin na magpapakonsulta kayo dahil meron kayong nararamdaman o may masakit kayo nararamdaman. Ang konsulta ng PhilHealth, ito ay preventive. Pag kayo nagpa-register, siyempre merong first patient encounter, si-check kayo ng doktor, pagka sinabi ng doktor, may narinig sila sa baga o magpa-chest x-ray ka. O ngayon medyo alanganin si doktor, siyempre may itatanong sa inyo, ipapa-CBC kayo o urinalysis kayo. Doon nakikita na. Lalo na kapag may problema sa kidney, di ba? Nakikita sa CBC and urinalysis? Yes po, nakikita po siya sa creatinine po tsaka sa urinalysis po. Doon po lang po sa dalawang test na yon, makikita nyo na po kung ano po ang status o kalagayan ng kalusugan ng inyong kidneys. Aside from di muna kita bitawan. Aside from magpapa-blood chem at sabihin natin blood chem, urinalysis, kapag sila nasa bahay lang, kapag sila ay kumbaga nasa CR, umiihi. Yes, opo. Sa kulay ng sa urine, isa rin doon? Yes, alam nyo po, no, may mga tinatawag po tayong mga early symptoms na maaaring yung tingnan o maranasan ng mga indication na may damage ang iyong kidney. Isang-isa po yung pag umihi po kayo, mabula po siya. Yun po, pag napansin nyo, medyo mabula siya, tapos medyo darker ang color.
mas maganda pong magpa-check up na po talaga tayo, no? May mga nararanasan po tayong hingal, pagmamanas. So meron pong mga nagkakaroon ng parang sugat sa braso, na skin rashes, mga ganon. Maari pong mas magandang magpa-check up na po tayo dahil hindi po talaga normal yan. Avail po natin yung konsulta package ng PhilHealth dahil lahat po tayo membro ng PhilHealth. Ma-avail nyo po yan libre. Hanapin nyo lang po sa inyong lugar yung mga accredited PhilHealth konsulta accredited centers, no? Pwede nyo po tingnan sa website, i-login nyo po yung PhilHealth nyo at makikita po nyo po doon, maaari po kayong pumili ng mga konsulta na malapit po sa inyong lugar. Ganun na po siya kadaling hanapin. Yun po. Kaya po, ayan na, kailangan talaga magpa-check up na kayo, magpa-konsulta. Walang bayad to, libre to. So, huwag nyo na sa gagawin dahilan na wala kami pang bayad sa PF ng doktor. Ito ay libre. Ngayon, pag sinabi ng doktor, kailangan mo bang magpa-urinalysis, kailangan mo pa-CBC, libre din yan. Kaya ngayon, hindi na ninyo pwede sabihin na parang nagsisisi kayo kasi too late na. Saka ko nalaman na may CKD ka na. Habang maiwasan, maagapan, may pag-asa pa yan. Kaya maraming salamat po, Sir Ray. At sa pagbabalik po ng Health and Travel Servicio Publiko, babalikan naman natin ang ating mga televiewer, mga nanonood at sa mga nakikinig. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo.